Ako si Maria at ito ang aking kwento. Inaantok pa siya nang bumaba siya ng hagdan. Pinaghain naman siya kaagad ng mga katulong ng almusal niya. Nasaan ang mga bata sa si Mommy? Tanong niya dahil hindi niya nakikita ang mga to. Isinama po sila ni Ma'am Maria sa SM Ma'am para mag-grocery. Sagot ng isang katulong. Nagpatuloy na lang sa pagkain si Carmela at nang matapos siya ay nagtungo siya ng pool area para doon magpalipas ng oras. Naalala niya na naman ang paglikot ng baby niya kagabi ng halos 3 oras. Hindi niya naramdaman kanina kung gumalaw ba ito dahil tulog pa siya. Madalas kasi niyang nararamdaman ang paggalaw ng baby niya tuwing 6 a.m., 6 p.m., 1 a.m. at 11 p.m. Pagbabasa ng aklat ang ginawang libangan ni Carmela sa pool area. Nang maramdaman niyang paggalaw ng baby niya ay napangiti siya. Nakahinga siya ng maluwag dahil mukhang okay naman ang baby niya dahil gumagalaw naman ito sa oras na madalas tong gumalaw. Sa bawat lumilipas ay masaya silang lahat. Magkasundo na si Ruel at Adam. Ibinigay na rin ni Sherman ang pamamahala sa Ultramotors kay Adam. Hindi naman nakaramdam ng inggit o galit si Ruel dahil alam niya naman sa sarili niya na wala siyang alam sa mga sasakyan. Naging masaya ang pamilya nila, naging maayos ang lahat, naging tahimik at payapa. Naalala na naman ni Carmela ang kanyang ama. Hindi pa ulit sila nag-uusap pero mas mabuti na rin yon dahil hindi pa siya nanganganak. Ayaw niyang maging emosyonal, lalo na't may baby pa sa sinapupunan niya. Sa mga lumipas na araw, ramdam ni Carmela na para bang mali sa baby niya. Ramdam niyang mas magiging malikot ito pero iniisip niya lang na baka dahil malapit na siyang manganak. Nang sumapit na ang araw ng pagpapacheck up niya ay maaga palang nagayak na siya. Hindi rin pumasok sa kumpanya si Adam para samahan ng asawa niya sa pagpapacheck up nito. Alas 9 ng umaga ay nakarating na sila sa hospital. Nakangiti namang sumalubong sa kanila si Doc Alvira. "Kamusta naman ang buntis? Si baby kamusta?" Tanong nito nang makaupo si Carmela. "Okay naman Doc, medyo naging malikot siya nitong nakalipas na linggo." Sagot ni Carmela. "Mukhang excited nang lumabas ah. 2 linggo na lang pwede ka na mag-labor." Nakangiting saad ni Doc. "Naiinom mo ba sa tamang oras sa mga vitamins mo?" Tanong pa ni Doc na sinagot naman kaagad ni Carmela. "Maaga ka bang natutulog?" Hindi kaagad nakasagot si Carmela dahil nitong nakalipas na 2 linggo para bang ini-insomnia siya. "Maaga naman akong humihiga Doc pero medyo nahihirapan ako makatulog. Minsan 2 oras o 3 oras pa akong gising bago makatulog." Aniya na ikinatango ni Doc. Normal naman yon, lalo na't nasabi ni Carmela na mas magiging malikot ang baby niya. Pinahiga na ni Doc Alvira si Carmela para sa ultrasound niya. Nasa tabi naman si Adam at nakikinig lang sa usapan nila. "Ready na ba kayo sa puyatan?" Pagbibiro ni Doktora. Nagkatingin na naman ang mag-asawa saka sila nagngitian. "Kung ako ready na talaga Doc, ewan ko na lang sa asawa ko." Sagot ni Carmela. Nagkwentuhan pa sila habang nilalagyan ni Doc ng gel ang tiyan ni Carmela. Chinek na ni Doc ang tiyan ni Carmela. Tahimik lang siya habang tinitignan ang monitor. Napatingin si Carmela kay Doc dahil hindi siya sanay na tahimik ito habang tinitignan ng monitor. Palagi kasing pinapaliwanag ni Doc ang kalagayan ng baby niya. "Is everything okay Doc?" Hindi niya na maiwasang itanong. "Heartbeat is normal. Kulang pa rin siya sa kilo kahit na malapit ka ng manganak pero ang amniotic fluid mo unti-unti nang nauubos." Seryosong saad ni Doc Alvira. Bigla namang kinabahan si Carmela. "Madalas ka bang umihi?" Tanong ni Doc. "Palagi siyang umiihi Doc. Madalas siyang bumangon sa madaling araw. Kahit nakababangon niya lang ay iihi na naman siya." Si Adam ang sumagot. "Anong kailangan kong gawin Doc?" Tanong ni Carmela. Itinigil naman na ni Doc Alvira ang pag-ultrasound kay Carmela sa kanya seryosong hinarap ang mag-asawa. Naupo na rin si Carmela sa tabi ng asawa niya. Chinek naman na rin muna ni Doc ang BP ni Carmela at masyado itong mataas. Tinignan na rin ni Doc ang mga paa ni Carmela na sobrang laki na dahil sa manas. "Pre-eclampsia. You have pre-eclampsia kung saan hindi normal ang sobrang manas mo. Mataas din ang BP mo. Masyado na ring maliit ang panubigan mo." "Carmela, pasensya ka na pero hindi na tayo pwedeng magsayang ng oras. Hindi mo nahihintay ng pang-9 na buwan mo. Kailangan mong mas-CS ngayong araw dahil kung hindi natin gagawin, posibleng mawala ng heartbeat si baby sa mga susunod na araw."
Hindi natin alam kung kakayanin pa ba niyang umabot sa due date mo. Pagpapaliwanag ni Doc, natulala naman si Carmela. Hindi siya makapagsalita, maging si Ida may hindi alam ang gagawin dahil ngayon lang naman ito nangyari. Hindi na ba kayang iabot, Doc? I'm only 34 weeks. Nanginginig ang boses ni Carmela. Walang kasiguraduhan kung hanggang kailan mo kakayanin ng baby mo na magstay sa loob ng tiyan mo. Kaunti na lang ang oxygen niya sa loob ng tiyan mo. Kailangan na natin siyang ilabas sa sinapupunan mo. Alam kong nakakatakot pero mas nakakatakot kung huli ng lahat bago tayo magdesisyon. Napaiyak na lang si Carmela. Kaya pala alam niya na may mali pero hindi niya masyadong pinagtutuunan yun ng pansin. Dahil iniisip niyang normal lang ang lahat. Kapag nararamdaman niyang paggalaw ng baby niya ay nakakampante siya. Kailangan kong malaman ang desisyon niyo para makapagsabi na kung gagamitin ko ang OR ngayon. Saad ni Doc, hinawakan ni Adam ang kamay ng asawa niya. Ikaw ang nakakaalam ng dapat gawin, Doc. Kung sa tingin mo itong makakabuti sa asawa ko at sa anak namin, gawin natin. Si Adam na ang sumagot. Natulala na lang si Carmela. Natatakot siya sa pwedeng mangyari sa baby niya. Kung alam niya lang na may hindi na pala magandang nangyayari sa baby niya, sana mas pinaga niya ang pagbisita sa OB niya. Okay, kailangan mo nang mailipat kaagad sa kwarto mo. Kailangan ka pang kuhanan ng dugo. Lagyan ng catheter at maturukan para malaman namin kung may allergy ka. Ani pa ng OB, si Adam na lang ang nakikipag-usap. Nang maihatid sila sa kwarto at maiwan ni Doc ay hinarap ni Adam ang asawa niya. Pareho silang natatakot pero kailangan lakasan ni Adam ng loob niya para sa asawa niya. Magiging okay din ang lahat. Magtiwala na lang tayo kay Doc dahil siya naman ang may alam sa mga dapat gawin, okay? Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Pagpapalakas ni Adam sa loob ng asawa niya, tumango na lang si Carmela. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok ang isang nurse. Kukuhanan ko lang po kayo ng dugo, saad ng nurse. Natahimik na silang mag-asawa habang tinuturokan si Carmela. Ma'am, mag-diaper na rin po kayo at magbihis ng hospital gown. Lalagyan ko na rin po kayo maya-maya ng catheter. Ani pa ng nurse. Ibinigay naman na ng nurse ang mga kakailanganin ni Carmela. Siya nga po pala, nakalimutan daw pong sabihin ni Doc na kailangan niyo pong kunin sir yung mga gamit ni mom at ni baby. Dagdag pa ng nurse. Nagpaalam naman kaagad si Adam sa asawa niya para kunin ang mga nakaredy ng gamit. Naiwang mag-isa si Carmela sa kwarto. Natatakot sa pwedeng mangyari sa kanya dahil kailangan siyang hiwain. Humuhugot na lang siya ng malalim na buntong hininga. Dahil absent si Adam ngayon ay mag-isa ni Rowell na dumalo sa pakipagkita sa mga client nila. Pagdating ni Rowell sa meeting place ay nakita niya si Marky na nakikipag-usap sa mga to. Nang mapansin naman ng mga client si Rowell ay natuon sa kanyang atensyon ng mga to. Ang sabi mo hindi makakarating si Mr. Festejo. He's here, wika ng isang lalaki. Napatayo naman ng diretso si Marky sa kanya nilingon si Rowell. Napapaikot na lang ang mga mata ni Marky. Hindi niya akalain na mas maaga pa sa inaasahan niya si Rowell, hindi katulad ni Adam na palagi tong on time pumupunta. What are you doing? Blankot seryosong tanong ni Rowell kay Marky. Nothing. Akma na sana nga alis si Marky nang hawakan siya ni Rowell sa braso para pigilan. Ano ba sa tingin mong ginagawa mo, Marky? Gusto mo ulit agawin ng mga client? Hindi ka pa rin ba nakaka-move on hanggang ngayon? May bagong CEO na at ako yun. Umaasa ka pa rin bang may magbabago? Gusto mo magreklamo sa naging resulta ng botohan? Mahinang saad ni Rowell. Nagpumiglas naman si Marky at inalis ang kamay ni Rowell na nakahawak sa kanya. Alam naman nating nanalo ka lang dahil bumitiw si Adam. Sa tingin mo ba ikaw mananalo kung hindi dahil sa sakripisyo ng pinsan mo? You are just a second option. May ding wika ni Marky, gumiti lang naman si Rowell. Hindi na masakit sa kanyang mga sinasabi ng ibang tao. Okay na sila ni Adam. Kaya bakit kailangan pa niyang ikumpara ang sarili niya sa pinsan niya? Tama naman si Adam, may sarili silang angking galing. At sa tingin mo, masasaktan ako sa sinabi mo? Kahit na option lang ako, ikaw ano? Ni hindi nga umabot sa 10 bumoto sa'yo, hindi ba? Hindi ka napili and you're not even an option, so talo ka pa rin. Napapapikit balikat na lang si Rowell habang iniinis si Marky. Nangingit-ngit ang mga ngipin ni Marky dahil sa sinabi ni Rowell. Gusto niya itong suntukin, pero pinigilan niyang sarili niya dahil makikita sila ng mga client nila. Hindi akalain ni Marky na mas mabubwisit siya kay Rowell kaysa kay Adam. Iniwan na ni Rowell si Marky sa kanya nilapitan ng mga client kanina pa nanonood sa kanila. Pero dahil mahina silang mag-usap, walang naririnig ang mga ito.
Masayang binati ni Ruel ang mga client habang si Marky naman inis na umalis. Nang makarating siya sa sakyan niya ay inis niyang hinampas ang manibela niya. May araw din kayong magpinsan, makakabawi rin ako. May diin niyang saad. Sinimulan naman na ni Ruel na kausapin ang mga client nila hanggang sa makuha niya ang deal. Masayang bumalik si Ruel sa kumpanya. Makakasalubong niya sana si Marky pero biglang umiwas ito. Sinundan naman ni Ruel si Marky. Sa tingin mo ba hindi ko alam kung ano na naman ang binabalak mo kanina? Kung sa tingin mo kayang kontrolin ni Idam ang galit niya, pues ako hindi, lalo na sa katulad mo. Ngayon na mas niintindihan ko na kung bakit ang late-late ng pasensya ni Idam sa'yo. Sa ginagawa mo, sisirain mong image ng kumpanya. Gusto mong ikaw magpakita sa clients at business partner ng kumpanya para mapatunayan mo sa sarili mo na magaling ka? Okay then fine. Lahat ng mga client at business partners ng kumpanya, ikaw na ang makikipagkita sa kanila. Ako na ang bagong CEO ngayon. Ito ang gusto mo? Sige, ibibigay ko sa'yo. Isang reklamo mo lang, tatanggalin kita sa pwesto. Wika ni Ruel sa kanya tinalikuran si Marky. Napapaigting na lang ang panga ni Marky dahil sa galit. Samantala naman, nagmamadaling makabalik ng hospital si Idam. Dala ang mga nakaredy ng gamit na mag-ina niya. Bakit dala mo ang mga gamit ni Carmela para sa panganganak? What is happening? Nag-aalalang tanong ni Maria na makita niya si Idam na magmamadaling makababa ng hagdan. Kayo na munang bahala sa mga bata mo. Samahan niyo na lang muna sila sa kwarto nila mamaya ha. Hindi kami makakauwi ni Carmela. Mabilis na saad ni Idam saka siya lumabas ng bahay. Manganganak na ba siya? Pero kulang pa siya ng 1 buwan na. Idam! Sigaw ni Maria pero hindi na siya nasagot ng anak niya dahil nagmamadali na itong umalis. Bigla namang hindi mapakali si Maria dahil sa pag-aalala. Alam niyang kulang pa ng 1 buwan si Carmela. Check-up day pa lang dapat niya ngayon pero bakit kailangan kunin ni Idam ang mga gamit nila? Nang makarating si Idam sa hospital ay naabutan niya namang nilalagyan ng catheter si Carmela. Nakasilip ang nurse sa private part ni Carmela para ipasok ang catheter. What are you doing? Tanong ni Idam sa nurse. Nang maipasok naman ng nurse ang catheter ay tumayo na siya. Naglagay lang ako ng catheter, sir. Dala niyo na po bang mga gamit ni baby? Tumango naman si Idam. Muling lumabas ang nurse kaya naiwan na silang dalawa sa loob ng kwarto. Are you okay? Tanong ni Idam. Tinignan niyang nakasabit na urine bag sa kama ni Carmela na nakakonekta sa private part ni Carmela. I'm fine, medyo irritable lang sa catheter dahil para akong naiihi. Gusto ko umihi. Aniya, gusto mo bang sabihin ko sa nurse na tanggalin na muna yan para makaihi ka? Bahagya na lang na natawa si Carmela. Ang catheter ay para doon lumabas ang ihi. Nakikita mo yung yellow na nasa urine bag? Ihi yan, saad ni Carmela. Tinignan naman yun ni Idam at may konti na itong ihi. Bumalik na ba si Doc? Anong oras ka raw idadala sa OR? Kinakabahan niyang tanong. Natatakot siya dahil ooperahan ang asawa niya. Hindi ko pa alam, pero siguro pagbalik ni Doc, idadala na rin ako doon. Napatango-tango na lang si Idam. Hinalikan ni Idam sa noo ang sawa niya. Ganon din ang tiyan nito. Bumalik kayo sa akin ng buhay ha. Bumalik kayo sa akin ng maayos. Nakikiusap na wika ni Idam. Gusto pa naman sana niyang samahan ang asawa niya sa loob ng delivery room kapag nanganak ito pero naging biglaan ang lahat. Halong saya at kaba ang nararamdaman nila. Masaya dahil makikita na nila kaagad ang little one nila. Kinakabahan dahil kulang pa ito sa buwan. Salubungin mo kaagad si Calix kapag nilabas na siya ha. Ikaw na munang bahala sa kanya kung sakaling siya ang maunang ilabas ng OR. Ani ni Carmela. Bumalik ka sa akin, okay? Galingan mo sa loob ng OR. Hihintayin ko kay ni Calix. Tipid na lang nang umiti si Carmela saka siya tumango. Hindi naman na mapakali si Maria simula nang umalis si Ada. Sinusubukan niya tawagan ng mga cellphone nila pero walang sumasagot sa kanila. Nakagat ni Maria ang kuko niya habang pabalik-balik siyang naglalakad. Ano bang problema mo? Kanina ka pa dyan lakad ng lakad. Wika ni Chairman nakabababa ng kwarto niya. Nang makita niya si Maria kanina pabalik-balik pa rin ito naglalakad hanggang ngayon. Check-up day lang sana ni Carmela pa pero bumalik si Idam kanina at kinuhang mga gamit ni Carmela sa panganganak. Hindi ko alam kung ano na nangyayari sa kanila. Tinatawagan ko silang dalawa pero hindi sila sumasagot. Nag-aalala lang ako lalo na't kulang pa ng 1 buwan si Carmela para manganak siya ngayong araw. Bakas ang pag-aalala. Sa tinig ni Maria, natahimik na rin si Chairman. Ngayong araw na rin ba ang labas ng bagong festeho?
Excited nitong tanong. Pa, I know you're excited to see Calix, but it's not his time yet to come out. My gosh! Natatakot na saad ni Maria. What is happening here? Tanong ni Roel nang makauwi siya. Bakit ang aga mo yatang umuwi ngayon? Tanong ni Maria. Wala naman akong ginagawa sa kumpanya. Inuutos ko lahat kay Marky. Lahat ng schedule ko ngayon. Ano bang nangyayari? Sinong lalabas na? Nagtatakang tanong ni Roel. Napabuntong hininga na lang si Maria. Sinabi niyang nangyari kaya nagsalubong na rin ang kilay ni Roel. Nagka-problema ba sa kanya? Akala ko ba ay okay lang lahat sa kanila ng baby niya? Bakit parang biglaan naman kung manganganak siya ngayon? Nag-labor na ba siya? Sunod-sunod din tanong ni Roel dahil alam nilang lahat kung kailan ang due date ni Carmela. Hindi siya nag-labor, kulang sa buwan ng baby kaya posibleng emergency ang mangyayari para mailabas ang bata, sagot ni Maria. Pakiramdam niya ay mababalo siya kapag iniisip niya kung anong naging problema ng baby ni Carmela. Makalipas naman ng kalahating oras ay bumalik na ulit ang nurse. Sabay na napatingin sa nurse si Idam at Carmela, may daladalang wheelchair. Ma'am, ibababa na po kayo, saad ng nurse. May kasama rin itong lalaki na siyang magtutulak sa wheelchair ni Carmela. Inalalay ni Idam ang asawa niya sa pagsakay nito sa wheelchair. Itutulak na sana ng lalaki ang nang humarang si Idam. Ako na magtutulak sa kanya. Pwede naman ako maghintay sa labas ng OR, hindi ba? Tanong niya na ikinatango ng nurse. Hinayaan naman na nila si Idam, siya nang nagtulak sa asawa niya. Habang nasa hallway sila ay tahimik lang sila. Mahigpit ang hawak ni Idam sa hawakan ng wheelchair habang nilalaro naman ni Carmela ang mga daliri niya. Kinakabahan siya sa posibleng mangyari sa kanila ng anak niya. Kaya pala, ramdam niya na may mali kaya pala gustong-gusto niya nang magpa-check up. Nitong mga nakarang araw dahil nahihirapan pa pala ang baby niya. Kulang na pala sa oxygen. Akala niya ay nagiging malikot lang ito pero binibigyan na pala siya ng warning na nahihirapan na ito. Paano kung nagtagal pa ng 1 linggo o ilang araw bago siya nagpa-check up? Isisilang niya na lang ba ang baby niya para ilibing? Dahil sa pag-iisip na yun ni Carmela ay nanubig ang mga luha niya. Sumakit ang lalamunan niya dahil pinipigilan niyang hindi umiyak. Natatakot siya. Hindi siya handa sa bagay na to. Humugot na lang siya ng malalim na buntong hininga. Tahimik lang silang lahat habang nasa elevator. Walang naglakas ng loob na magsalita. Nang makarating sila sa OR ay binitawan na ni Idam ang wheelchair at pinagkatiwala niya na ito sa lalaki at sa nurse. Hindi na nakausap ni Idam ang asawa niya dahil idiniretso na itong ipasok sa OR. Ma'am, mahiga na po kayo dito. Utos ng nurse, tahimik lang namang sumunod si Carmela. Nahiga na siya sa higaan. Tulala siyang nakatitik sa puting ilaw. Nabablangkong isip niya. Iniisip niya na lang na matatapos din ang lahat ng ito. Makalipas ang ilang minutong paghiga niya sa higaan ay muli itong tinulak papasok sa OR. Pinagtulungan siya ng 2 lalaki na ilipat sa operating table. Wala na ibang makita si Carmela kundi ang mga ilaw at ang mga machine. Napapalunok na lang siya. Pinagsalikop niyang mga kamay niya. Hindi naman masyadong malamig ang aircon sa kwarto pero nanginginig ang katawan niya. Maya-maya ay dumating ng anesthesiologist para turukan si Carmela. Pinagilid nila si Carmela para sa pagturok sa spinal niya. Pinabend siya na tila ba isang hipon kahit na malaki ang tiyan niya. Nang makaramdam siya ng pagturok sa kanya ay gumalaw siya. Gusto niyang dumiretso ng higa. Ay ma'am, huwag po kayong magalaw. Ani ng isang doktor. Maring ipinikit ni Carmela ang mga mata niya dahil ramdam niyang pagtusok sa likod niya. Matapos yun ibinalik na siya sa pwesto niya. Hinarangan ng bandang mukha niya, pinadipa na rin ang 2 niyang kamay. Gustong igalaw ni Carmela ang mga paa niya pero hindi niya ito maramdaman. Gusto niyang igalaw pero wala talagang nangyayari. Naibabali niya na lang ang ulo niya at pakaramdam niya magwawala siya dahil hindi niya maramdaman ang lower body niya. Doc, parating na po si Doc Alvira. Magsisimula na raw po tayo. Rinig ni Carmela sa sinabi ng babae. Patuloy ang pagbaling ng ulo niya sa magkabilang side para siyang magwawala. Rinig niya na ang ingay ng mga gagamitin sa kanya. Kita niyang ilang tao na nakapalibot sa kanya. Naririnig niyang pag-uusap ng mga to. Ang akala ba niya binigyan din siya ng pampatulog pero bakit gising na gising siya? Naririnig niyang nag-uusap ang mga nasa loob ng OR. Nang hindi na siya makatulog ay pinikit niya ang mga mata niya. Pinilit niyang makatulog. Naghihintay naman si Idam sa labas ng OR. May chapel malapit sa OR pero pinili niyang maghintay sa labas ng pintuan. Gusto niya salubungin ang paglabas ng asawa niya. Ilang oras nang nakalipas pero wala pa ring lumalabas. Makalipas ang ilang oras ay ginising si Carmela. Minulat ni Carmela ang mga mata niya at ipinakita sa kanyang anak niya.
Wala pa rin siya sa wisyo, tila ba inaantok pa siya at nanghihina. Your baby is out at 11:23 a.m., wika ng doktor. Tipid lang namang ngumiti si Carmela. Hindi niya narinig ang iyak ng anak niya at nang makita niyang inilabas na sa OR ang baby niya ay muling bumigay ang talukap ng mga mata niya. Nang matapos namang tahiin ang bawat layer ng skin ni Carmela, inilipat na siya sa recovery room. Napatayo naman si Adam nang bumukas ang pintuan ng OR. Napangiti siya nang makita niyang buhat-buhat ng isang nurse ang baby nila. Is he our baby? Tanong niya. Yes sir, sagot ng nurse. Napatingin naman si Adam sa loob ng OR, nag-aalala para sa asawa niya. Ibibigay na sana ng nurse ang baby kay Adam na mapasin nitong parang nag-ibang kulay ng bata. Okay naman ang pag-iyak ng baby kanina. Okay din ang oxygen level niya, normal din ang kulay. Napansin ng nurse na tila ba nangingitim ang labi ng baby. Sir, kunin ko po muna si baby. Ipapacheck ko po muna siya. Ani ng nurse at muling kinuha ang baby. Hindi na nakapagtanong si Adam dahil mabilis na inialis ng nurse ang baby nila. Napapahugot na lang siya ng buntong hininga. Nag-aalala pa rin siya sa asawa niya dahil hindi pa rin ito lumalabas.